Dahil sa sunod-sunod at malalakas na pagyanig sa Visayas at Mindanao nitong mga nagdaang taon, laging kumakabog ang dibdib sa pag-aalala ng maraming taga Metro Manila sa posibleng pagtama ng The Big One, isang malakas na lindol na posibleng umabot sa magnitude 7.2 o higit pa. Wait lang! Bagamat mas malakas pa ang lindol na yumanig sa katimugang Mindanao noong Lunes na nasa 7.8 magnitude. Pinangangambahang ang The Big One ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa Kamaynilaan. Ang pinangangambahang The Big One, magiging bunga raw sakaling gumalaw ang isa sa mga aktibong fault line sa Pilipinas, ang West Valley Fault. Bumabaybay ang fault na ito mula Bulacan hanggang Laguna. Ang kahabaan ng mahigit 100 kilometrong fault line na ito sa Kalakang, Maynila dumaraan. Ito ay nakakatakot kasi lupa ang panggagalingan ng lindol natin. Sa Metro Manila, ito kasi yung pinakamahaba. 7.2 manggagaling sa West Valley Fault. Ang inaasahan natin na gagalaw ng isang galawan kung sakasakali, nasa 100 kilometers. Ang bahay ng 69 anyos na si Adelia nakatayo mismo sa West Valley Fault sa bahagi ng Barangay Libis, Quezon City. Okay mga ka-wonder, nakikita nyo naman po map ng Hazard Hunter ng PBOX. Dito mismo dumaan ang West Valley Fault dito sa bahay mismo ni Aling Adelia. Tao po! Nanay Adelia, tara po. Ano po yung pakiramdam ninyo nung nabalitaan niyo pong dito po mismo yung pinaka-fault, dito mismo yung pinakapalatandaan na nadaan? Pinag-isipan niyo po bang lumikas o ano? Natakot ako, bakit na hindi? Pinuntahan ako ng mga anak ko. Opo. Sinasabihan ako na, Mama, nandyan ng fourth time. Opo, Kung ano opo. mangyari, kung sa'yo ay nakakala mo, takbo ko na lang sa atin. Mga ka-wonder, ito po mismo yung sa labas ng bahay po ni Nanay Adelia, ang pinakapalatandaan ng West Valley Fault. Susundan na nga po natin yung pinakalinya niya ng West Valley Fault. Ito po siya. Ito nga at pabaybayin natin from doon sa loob ng bahay ni Nanay Adelia. Ito na siya, tumagos dito. Sa Makatwid, dumaan sa loob ng bahay ni Nanay Adelia. Aminado naman si Lola Adelia. Kahit payapa sa kanilang lugar, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba. Huwag naman sana mangyari, Lord. Kasi marami kami. Lalo na yung may mga maliliit. Dami dyan, bagong silang pa. I wonder, gaano nga kaya kalakas ang The Big One? Nandito po tayo ngayon sa Earthquake Simulator dito sa PBOX, na kung saan ay napag-alamam na aabot daw po ng 7.2 magnitude kapag ka natuloy ang The Big One. At meron daw po itong intensity 5 to 8. Huwag naman sana matuloy. Susubukan ngayon natin ang intensity 5. Wow! Ito nga yun, no? Ngayon, subukan natin yung intensity 6. Wow! Parang ka nakahamok, tapos dinuduyan ka ng hangin. Sige ate, 7. Para ka nasa MRT pero mabilis na ano, ay, ganun. Ayan, no, mga ka-wonder, nakita nyo naman gumagalaw. Gumagalaw, di ba? Nakita nyo yung ilaw, oh. Ayan, oh, di ba? Oh. Sige ate, 8 mo nga, 8 mo nga. Yun ang sinasabi ko, te. Wait lang. Te, okay na. Yung 8, parang talagang hinihila ka na, kaya medyo mabuwal-buwal ka na talaga. Mga ka-wonder, ako, ilan segundo lang yung kaninang request ko na nag-stay ako dun sa etong simulator na to. Hindi ko kinaya kasi nga, before kasi meron akong vertigo, kaya pina-stop ko agad kay ate. Eh, paano pa kaya kung, di ba? Estima po ay sa mga mamamatay, 31 to 33,000 na mga, that was 2004-2014. Amount natin noong 2014 nasa around 2.3 million pesos. But that was 2014 again. Sa loob lang ng ilang segundo, kayang baguhin ng lindol ang buhay ng maraming tao.
Pero higit sa lakas ng pagyanig, ang kakayahan nating muling bumangon at magsimula. Bagamat hindi natin kayang pigilan ang matinding paggalaw ng lupa, kaya natin itong paghandaan.